Hindi mo man ma-appreciate ang mundo o kung ano man ang mga nasa paligid mo? Ang mundo ay hindi yan titigil para sa'yo. Tuloy-tuloy ang ikot niyan. Lalo na sa mga taong alam kung paano pahalagahan ang mga nasa paligid niya. May mga taong sanay na mayroong mga tao sa paligid. E paano yung mga pagkakataon na wala sila sa tabi mo? Paano ka? Dapat sanay ka. Sanay ka mayroong kasama, sanay ka rin na minsan wala. Pero sa sitwasyon ko, kahit na malayo sila sa'yo, sila mismo ang gagawa ng paraan, mapalapit sa'yo. Ha! Lucky me. Mula Palawig, Zambales to Solano, Nueva Vizcaya. Panis. Ano ba kalayo yan? Shoutout ko lang sa mga driver ko. Ayun o. Yung driver niya, ayun o, si Boss Joe. Boss Joe, tulala ka na dyan. Ang mga kapamilya natin sa Camp Sitio Tangal, sumunod sa Alitaptap Base Camp. Gising, gising! Nasa Nueva Vizcaya na tayo. And welcome back to another episode. Pansamantala, nakabalik na tayo ng Alitaptap Base Camp. Ano, mag-isima na rin kami. Pwede. Barko na tayo lahat. Tara, gusto ko yan. Iba-iba man ang mga lugar na pinanggalingan ng ating mga kaibigan, iisa lang ang layunin. Ang magsama-sama lang at maging masaya. Kalatagan Batangas, pag lifeguard ako, ganito pa rin. Biglang kasing nagdesisyon si Boss Joe na mula Palawig, tinangay niya na yung dalawa papunta dito. Ang layo nun. Mahigit 7 hours na biyahe papunta dito. Para mas maging espesyal ang kanilang pagpunta sa Alitaptap Base Camp. Nag-iihaw kami ng liempo. Yung ulam kanina namin na diningding, pritong tinapa. Doon kami maghahapunan sa Camp Janehoy. Doon kami maghahapunan sa Camp Janehoy ngayong gabi. At bawa ng ganun-ganun. 3 points! Mamaya, mapapawaw naman sila sa Camp Janehoy. Oo naman. Saan sa Batangas? Oo. Mga kaibigan mo, tinataboy ka na? Oo. Sabi nila, dyan ka na lang, parang gusto mo na dyan tumira. Sana sinabi mo oo. Pinakitaan ko nga sila sa view doon. Sabi niya, ang ganda pala dyan. Baka may bakante pa. Pagkatapos man ng halian, agad-agad kaming umakyat na sa Camp Janehoy. Habang papunta doon, amaze na amaze ako dito sa kaibigan nating si Ian na pinangalanan nating si Aquaman. Kakaiba kasi ang ginagamit niyang bag sa biyahe, timba. Isa kasi siyang mga isda talaga sa Batangas na umattend ng First Timers Camp 3 na hanggang ngayon kasama namin. Solid bro. Napaka-solid yun, no? Anong laman nito bro? Basta kompleto na, may pangluto, butane, mga regado, pagkain, bigas. Lahat nandito no? Lutuan, andyan na. Saan ka ba nila bro? Dapat sumaybayan. Ian Franklin Adventure. Follow nyo ako doon. Kahit saan ako dadalhin, dala-dala ko to. Huwag mo itong maalisin sa pagkatao mo ha bro ha? Nasa point din siya na buhay niya na kailangan niya magdesisyon kung iiwanan na ba niya ang buhay pangingisda o magtatrabaho na siya sa Camp Sitio Tangal. Maraming salamat bro Joms. Ang aking... Puntahan natin palagi yung mga local vloggers natin. Yeah. Siyempre yung K-Cam. Kahit wala ka K-Cam, paldo ka palagi sa shoutout mo. Kahit nasa barko ka na? Panatag ba ng kalooban niya sa Batangas para kumita? Pero minsan kapag nagbubukas ang isang pintuan para sa atin, merong kapalit yun na konting sakripisyo. Doon tayo pupunta sa bundok. Yan, sa bundok na yan. Diyan tayo pupunta. Lakas ng raptor! Sarap! Akit naman tayo ngayon! Akit naman tayo! Nakakala mo na kilala na lang. Kilala din. Siyempre, dapat pala mati tayo. Ganda naman ang view! Oh! Welcome to Vizcaya! Hindi ko sa wala. Ayun ang view, napakaganda naman.
to, mga first timers, ano to? Hagdang-hagdang pala yan to. Rice terraces. Diba? Kaya kamusta yung Biskaya eh? So, diba? Welcome to outdoor life. Narinig pa sa ano, pero sorted lang. Shout out Ford! Number 1 kayo! Siyempre nakasakay ka sa Ford number 1. Kung sumakay ako ng Hilux, Toyota number 1. Balimbingan lang. Is that I'll end up alone, a modern writing on the wall. And welcome back dito sa Camp Johnny Hoy. Diba? Isa to sa mga tinatawag nating ginto natin dito sa Biskaya. Ilang kilometro lang ang layo sa Alitap-Tap Base Camp. Andiyan lang ang Alitap-Tap Base Camp. Pababa, wait lang, ituro ko sa inyo kung saan banda. Diyan ang Alitap-Tap Base Camp. Alright. Diba? Tuwan-tuwa si Boss Joe. Bibili na yan! Bibili na yan! Bibili na yan! Malamig. Ang may-ari ng Camp Sitio Tangal, na in love sa Nueva Vizcaya. Tapos yung ikaw doon ka, madampihin sa kabila. Ako Ano, magsisigawan tayo? ano ulam mo? Tuyo! Bigyan mo ng ulam! Idodurong na lang, no? Boss, no? Sige, idodurong ko na! Tapos nandun naman si Jay Brian, nandun siya sa kabilang bundok. Jay Brian! Right! Kumusta ka na? Iniiwan ka pa rin ba? Ay, yung Aquaman, naging bundok man. Kahit saan pwede. Yun o. Ay, yung sinasabi namin kanina. Ayun, nakita nyo. O, yan ang backpack niya. Timba. Dito ka. Yung taong dagat, nasa bundok na. Iniwan agad yung CST. Wala ba tayo? Naglakad ka sa bundok. Minsan nga napapatigil ako kung bakit madalas yata ang puro tawanan lang kami. Pero napapangiti na lang ako. Kasi alam ko sa sarili ko na inner happiness ang tawag doon. Inner peace? Madali lang sabihin pero mahirap gawin. Pero sabihin ko sa inyo kung paano ko siya nakukuha. Huwag problemahin ang problema. Ang problema, mayroong kaakibat na solusyon. Huwag masyadong problemahan ang mga bagay na hindi natin kontrolado. Hayaan mo lang. Kasi lumilipas naman yan. Humuhupa yan. Cycle ng buhay yan eh. Para mundo, paikot-ikot lang. Ilapit mo ang sarili mo sa mga taong maganda ang dulot sa'yo. Yung magaganda ang impluensya. Pagdating sa pera, oo, kailangan na rin yan. Magsipag ka lang at kusang dadating yan. Pag negative ang effect sa'yo ng isang tao, cut off agad. Walang masama dun. Protektahan mo ang sarili mo. Hindi ka naman superhero. Hindi ka superhero para akuin ang lahat. Lahat ng tao ay may sariling diskarte sa buhay at dapat lahat yun ay matutunan at huwag mo ikukumpara ang sarili mo sa iba. Manalangin, tanggapin mong tao ka lang. Na anytime ay pwede ka magkamali. Kaya huwag ka matakot. Dahil normal yun. Pero dapat bigyan mo ng halaga ang aral na nakuha mo sa pagkakamali mo. Know your worth. Huwag mo hayaang maliitin ka ng iba. At higit sa lahat, practice the power of Deadma. Unti-unti na lumalabas yung mga city lights. Lalo na mamaya kapag kinain na ng dilim ang buong lugar ay mas maganda yung tignan. Bro Ian! Bakit natin yung pinagkakabalahan mo? Ito yung laman ng timba niya. Lahat baso pala, lahat ng tripods, damit, pati mga damit mo, lahat-lahat. Tama, damit. Power banks. Diyan, lutuan. May dilata pa nga, tsaka bigas sa ilalim. May kutsilyo pa. Yung mga baon niya dito, mga yun sobrang authentic bro ng ano mo. Kung ano lang yung kailangan, yun yung dala ko. Hindi ka nag-iimbak kasi Hindi. pwede mo namang bilhin, di ba? Oo, pero nung una, puno yan. May mga ano pa, may mga ano lang, magi, itlog. Kasi akala ko, walang mabilihan doon. Eh, dala puno yan. Oo. Tapos ito pa, kasya to. Pati itong lutuan mo. Ay nga pala, may niluluto kami. Nag-ano kami? Nag-iinit kami ng tubig para sa chocolate. Ito may nakasulat. Boy, Hindi kung hindi ka ako nagkakamali, sorry kung magkamali ako, pero ang alam ko si Bro Ian, yata ang Ian na isa. Ivan. Ay, Ivan pala! Yun, si Bro Ivan de Guzman. Same na nagregalo sa akin itong bracelet ng Army Green. Nagregalo siya sa amin.
ng ito, ikaw bro, taga Mindanao ka eh. Ano ba talagang tamang ano kasi gawa to sa kokwa. Ang sikwate is inumin na, di ba? Malamig yung panahon. Saktong-sakto yan na hihigop tayo ng tablaya, no? Sikwate. Kung meron nga lang sanang ano dito eh, may partner yan sa Mindanao eh. Budbud. Sa ibang terminology dito, ano yun? Ang tawag doon ay, mahal, anong tawag dito? Tuyo ko. Yung parang suman. Yung malagkit na pinakuluan sa gata ng niyog. Tapos, nung nasa ano tayo, nasa, di ba? Oo, natikman na natin. Partner yan eh. Si Kwate tsaka yung suman, yung tawagin dito sa atin. Next time talaga. Panalo, no? Pero, sa pagkain namin ngayong hapunan, wala na kami dapat alalahanin. May mga dala-dala kami mga kaldero dito. Yung niluto natin kanina sa base camp. Nag-ihaw kami ng mga liempo doon. Nag-iinit kami ng ulam kaninang tanghalian na dinding. Plus yung mga pritong tinapa at kung ano-ano pa. At saka kung magdadagdag bang kaming ulam, may tindahan dito si Kuya Johnny na pwede tayong bumili at ilagdag yung mga dala-dalata. Meron naman yan. So ang plano, di-dinner lang dito. Pero dahil nga nagustuhan nila, ay magsistay tayo dito hanggang siguro mga 10 to 11 PM. Tapos pagbaba natin mamaya, edi matutulog na lang tayo sa base camp, di ba? Sobrang lamig na yung mamaya. Ayan no? Let's go. Miss mo na natin si K-Camp pa. Miss na bro. Sulit sana. Kasama ka namin pero mas importante yung pamilya. Alagaan mo muna yung baby mo. Marami pa tayong camp na pwede tayong magkasabay. Bro, ingat. Hindi ka na alis, di ba? Camp si Chutangal ka na, di ba? Oo. Hindi, gusto mo na rin dito. Gusto mo na rin dito? Oo, kahit saan ako kasi pwede. Kaya kahit saan, kalad ka rin kasi ako eh. Ayan. Kaya wala akong problema kahit saan at sino yung kasama ko. Basta goods lang. Good vibes lang. Ayan. Mas masarap yung mas malasa, di ba? Mas saturated, mas masarap. Ngayong hapunan namin, magparatan tayong sinuglaw yan. Uy, ubusin na natin ito. Nabuksan na natin eh. Gusto ng chips. Gusto ko yun. Ito yung gulay na natira namin kanina. Nilagay na yung ano, yung isda. Pwede. Sarap. Try natin yung sausaw dito sa salsa, yung liempo. Wala bro. Na-overpower nung salsa. Mahal, magkano ka na lang. Kamay ka na lang. Ang ganda Talaga naman kasi nakakapagod kapag wala yung interest mo wala doon. Kahit sa anong bagay, nararamdaman mo yun. Kasabay ng simpleng hapunan namin ang usapan na kahit papaano ay nakakapagbigay ng liwanag sa mga kaisipan namin. Lalo na yung mga bagay na hindi naman natin masyado napapansin. Na pag-uusapan yun, nabibigyan namin ng halaga. Appreciation ba? Tayo mga laking probinsya tayo eh. Bakit mas masarap kainin yung toyo Sa probinsya. sa tabing ilog sa probinsya? Oo. Di ba? Marami na kanin. Ay, nakaka-relate pa si Jebray. Hindi po baby si Jebray, nakaka-relate ka pa rin. Kaya naranasan mo ba sa buhay mo na naligo ka sa ilog, kumain ka ng toyo? Hindi yung tuyo, sa jeans pa. Yun yung Sardinas? Hindi, tsaka itlog. Mas may ano? Itlog na malat. Itlog na malat. O di ba? Bro, di ba? Maano mo eh. Pero sana talaga, bihira na yung itlog na maalat ay tuyo talaga. Sa bukid ba? Ikaw boss yung sumagot. Bakit mas enjoy kainin yung napakasimpleng ulam sa kalikasan? It resembles yung typical Filipino lifestyle ba? That's the reality. Typical Filipino lifestyle, di ba? Yung unang panahon ng mga Pilipino, hindi naman sila makain ng mga linudog, wala naman. Introduce na lang yun, lately na lang. Diba parang pag pumunta ka ng ilog, gusto mo simple, like umalis sa comfort zone mo na yung aircon. Di ba tayo mga probinsya, pag nasa ilog, naisip talaga pwede magdala ng bagoong at saka saging o talbos ng kamote. Kasi nga ano lang ibalik, maranasan yung Dati. before ba, yung dati ba? Kaya nila Kaya ma-appreciate. yung comfort zone nila na ang pagkain, ano na, katulad mga masarap na pagkain. Hindi naman madalas niluluto sa bahay yung gano'n, pag gano'n. Lalo na pag magandang bahay mo, hindi ka magluluto ng prep, mabaho na tayo. Siyempre nga. Luto kami tuyo sa labas. Siyempre, kami lang siya nakakain ng gano'n. Pero ito si Jebray ngayon talagang ano. Hindi.
unti-unti na siyang Yun nga, na-adapt niya. ano nga yun, bro? Rubber bro, congrats bro. Yun nga nakakasaludo, bro. Kasi hindi nila lifestyle, gusto nila makihalubilo. Siyempre kasi iba lifestyle nila. niya. Hindi totally mahilig ako sa gulay, pero kumakain ako ng gulay. Mas napapadami ako. Masasabi ko, which is okay lang tayo kasi healthy naman talaga yun. At pagkatapos ng hapunan, bumaba kami sa bayan para ituloy ang pamamasyal. At umuwi na ng Alitaptap Base Camp para makapagpahinga. Kinabukasan, maaga pa lang, namalengke na agad kami. Dahil ngayong araw ay bababa na rin tayo pabalik ng Kapatagan. Alright, magandang umaga mga first timers. Pagkatapos ng kalmado at payapa at napakalamig na experience namin sa Camp Tianejoy, ay ngayong araw naman ay nakaschedule na tayong bababa na ng Cagayan Valley. Pero mamamalengke muna tayo, sabay-sabay muna kami magla-lunch at sabay-sabay din naman kaming babiyahe pababa. So meron na lang tayong ilang oras para enjoy ng Cagayan Valley at meron daw paparating na bagyo at hindi natin tatakasan yun dahil pupunta tayo sa area kung saan merong bagyo, pero sana hindi naman dumating yung bagyo. At kasama ko pa rin si Ian the Aquaman at si Boss Joe nandun sa likuran ng tricycle. Alam mo bro, yung lugar na to may pagka CDO, no? May pagka Cagayan de Oro. Cagayan de Oro. Diba? Yung market doon, no? Market doon. Hindi to Cagayan de Oro pero Cagayan Valley. And since na nasa Cagayan Valley tayo, syempre hindi natin palalagpasin na araw-araw ay magugulay tayo. Ito, sili to na walang anghang. Lasang sitaw lang. Maliban sa mas pinipili na natin ang tahimik na kapaligiran, Boss Joe, yung ano, pang dinding din yan. pati yung mga pagkain ay pinapasok namin sa aming mga katawan, Ulit tayong kakanin, gusto mo? pinipili na rin namin. Salamat po. Lahat naman pa pwedeng kainin. Pero ando na palagi yung paalalang huwag maging excessive. 200 po. Bro, parang mainit yung tingin mo dun sa timba ah. Alam mo yung anong dahilan kung bakit ako mahilig sa kakanin? Sa kadahilanan kasi yung mga kakanin, snack siya na wala siyang halong preservatives o kung ano mang chemical kung mayroon ba siya. Basta lahat organic. Siyempre siya nasa pet shop. Pinapet yung mga fur babies namin. Dito na lang po sa pet shopan. Sa pet shop. Hey! Anong sabi sa kanila? Walang sa alaga. Sabi, hindi nga. Alaga. Hindi. Vitamins lang. Ito ang aking dog, si Pochokoy. Maliligo pa yan. Puno na daw. Pakwan. Yeah. Pag bumili ka ng dalawang pakwan, ano tawag doon? Pagto. Saan to galing ate itong mga pakwan? Kapag marami kang pera at hindi ka healthy, hirap. Health is wealth. Ito ang aking bagong fur baby. Lalaki siya. Anak ni Tuwat. Siya si Pochokoy. So Pochokoy, baliin mo yung sumpa ha, na nawawala yung mga alaga ko ha. Total naman matigas naman yung ulo ng tatay mo at matigas din ang ulo ng nanay mo. So masamang damo ka. So tatagal ang buhay mo. Okay, bye-bye Alitaptap Base Camp. See you again. Mag-aalas 2 ng hapon mga first timers tayo ngayon ay bababa na ulit. Laguna naman tayo. J-bye bro! Magkakaiwalay tayo pero ilang araw lang magkakasama na ulit tayo. Yung mga gamit namin pang camping nasa sasakyan niyo. Sabi na para ready to go na kami. Yes bro, para pipick upin mo na lang kami sa mga susunod na araw. Oo. Yeah, J-Bray Ong sa YouTube. Okay. Game. Okay bro. Ingat pa. Oh bro, ito bro yung susi. Ano ba? Okay. O ikaw na muna, bahala dyan ha. Si Ryan, yes, siya yung nagki-caretake ng ating base camp. Ganda nito no? Kakain na naman ng napakahabang oras na naman para biyahin natin ang Nueva Vizcaya via Malico hanggang sa marating natin ang Bae Laguna. Stop over muna kami at enjoy na namin tong napakagandang view na to ng papasok ng Malico. Tinatamaan kami ng antok pero maghahanap tayo ng mga kapihan mamaya doon sa unahan. Marami naman mga coffee shop dito. Yung mga native coffee shop ba?
Tingnan kung gaano kalalim. Tapos, Grabe ka naman kung itutulak mo. Papasok pa lang tayo ng Maliko. Papunta pa lang tayo doon. Yun ang suha. Dito sa Maliko, mga first timers, may mga campsites din dito. Lalo na ngayon, may mga nag-usbungan talagang campsite simula nung unti nang pumapatok yung camping era ng Pilipinas. Tsaka paunahan ko na kayo mga first timers kapag kayo ay nag-camping dito sa Maliko. Marami na kasi ako mga nakikita mga motovloggers ngayon na nagka-camping dito eh. So kapag napunta kayo dito, siguraduhin ninyo na meron kayong hindi pala masisigurado. Ready niyo sarili niyo na wala kayong signal. The whole time na nasa Maliko kayo kasi wala talagang signal dito. Kung nag-camp ko dito, magpapaalam ka muna sa mga mahal mo sa buhay na isang magdamagda yung mawawala ng signal. Ganyan naman talaga dito. Walang mahabang biyahe na iniinda. Kung lahat naman ay game at masaya na magkakasama. Sarap ang picture dito. Oo, di ba? Di ba, meron tayong nadadaan ng mga falls. Di ba, nasa tuktok na tayo, pero nakakapagtaka bakit merong falls sa tuktok ng bundok. Gusto, alam mo ba anong sagot doon? Galing sa insekto yan, yung mga iinang insekto. Galing sa CR ng mga engkanto, ng mga white lady, gano'n. May siya, ano ba siya? Meron, ikaw nga, tumatay ka nga. Patay yung babae ko, white lady, pa mga multo pa, may kapamahang yung tirahan niyo. May nakita kang mga bundok na mabaho, wala. So, doon na natin nasagot. Nagkaroon na ako ng kalinawan na bakit merong falls, may tubig na umaagos mula sa pinakatuktok ng bundok. Oo, nakakainit naman, wala naman. Galing pala yung sa ng mga insekto. Sa sobrang layo ng pinanggalingan natin papunta sa ating paroroonan, ay mauubos ang buong maghapon natin hanggang abutin tayo ng hating gabi. Kaya alam na to mga first timers, magkita-kita tayo sa next episode. Magka-camping naman tayo sa Laguna. Life is good dito sa Maliko, Pangasinan. Yeah!